Isang matandang babae ang nakatingin sa isang batang babae na umiiyak sa tabi ng puntod ng kanyang anak na babae. Nang lumapit siya, natakot siya sa naririnig na mga bulong mula sa bata. Si Pamela ay naglalakad ng dahan-dahan sa tahimik na sementeryo sa Monterrey. May hawak na isang bungkos ng mga puting bulaklak sa isang kamay at isang litrato na niluma na ng panahon sa kabila. Nang makarating siya sa libingan ng kanyang anak na si Blanca, maingat siyang lumuhod, inilagay ang larawan at ang mga bulaklak sa malamig na bato ng puntod. Isa pang taon na wala ka, mahal ko, sabi niya nagsimula habang nanginginig ang kanyang boses na humihinto sa katahimikan ng lugar. Parang kahapon lang nung magkasama tayong naglalakad, tumatawa sa parke. Gusto ko sanang naging iba ang mga pangyayari. Hinaplos ni Pamela ang larawan. Dahan-dahang dinadaanan ng kanyang mga daliri ang mukha ni Blanca. Ang mga alaala ng kanyang anak ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Bawat tawa, bawat yakap, bawat pamamaalam na masakit hanggang sa trahedyang araw na iyon. Si Blanca Lopez ay isang masiglang kabataang babae na sa edad na 28 ay nagtatrabaho bilang graphic designer sa isang ahensya ng marketing. Kilala siya sa kanyang pagiging malikhain, matalas na sense of humor, at ang kakayahang magbigay ng kasiyahan sa kahit anong lugar sa pamamagitan ng kanyang ngiti. Ang balita ng kanyang pagkamatay, 3 taon na ang nakalipas ay winasak si Pamela at lahat ng nakakakilala kay Blanca. Ang aksidente sa sasakyan na nagdulot ng kanyang pagkamatay ay itinuring na isang di inaasahang trahedya. Papauwi siya mula sa isang business trip nang ang kanyang sasakyan ay nadulas sa isang basang kurbada at bumangga sa isang poste. Ang impact ay napakatindi kaya halos wala nang natirang makikilalang bakas at idineklara siyang patay agad-agad. Noon, ang mga detalyeng iyon ng aksidente ay tinanggap ng walang pagtutol. Pinalala pa ng masamang panahon noong gabing iyon. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng isang napakalaking puwang sa buhay ng kanyang ina na patuloy na nahihirapan tanggapin ang isang mundong wala na ang kanyang pinakamamahal na anak. Si Blanca ay nag-iisang anak kaya ang kanyang pagkawala ay isang mabigat na dagok kay Pamela na nawalan hindi lang ng anak kundi pati ng kanyang tanging malapit na kapamilya. Ang emosyonal na epekto kay Pamela ay napakalaki. Ang mga pagbisita sa libingan ay naging isang mahalagang ritual. Mga sandaling nararamdaman niyang muli niyang nakakaugnay si Blanca. Sinasabi nila na ang oras ang nagpapagaling ng lahat, pero para sa akin, parang lalong lumalala ang sakit habang tumatagal. Patuloy niya habang malalim na nagbuntong hininga, nakatingin sa lapida. Ang mga salitang minamahal na anak na nakaukit sa bato ay nagdudulot ng pighati sa kanya. Sana may nagawa ako para maiwasan ang kanyang kamatayan. Anak ko, miss na miss kita. Si Pamela ay nalulunod sa kalungkutan at pagkakasala, mga tanong na walang kasagutan ang umiikot sa kanyang isipan habang kausap niya ang anak na minamahal at nawala. Biglang, isang pag-iyak ang pumunit sa katahimikan, ibinalik siya sa realidad. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak at nagsasabi, "Mama, bakit ka umalis? Sana nandito ka kasama ko. Mahal na mahal kita, miss na miss kita." Dumadaloy ang mga luha sa pisngi ng bata. Nagulumihan at naawa, tumayo si Pamela at maingat na lumapit sa kanya. "Hello, iha, okay ka lang ba?" Tanong niya na may halong malasakit at pagiging ina na hindi pa rin nawawala. Tumingin ang bata, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at puno ng kalungkutan. Palagi akong pumupunta dito," nauutal niyang sabi habang humihikbi. "Ito ang libingan ng mama ko, pero hindi ko maintindihan kung bakit ibang pangalan ang nakalagay. Nakalagay dito Blanca Rivera, pero hindi iyon ang pangalan niya. Ang gulo-gulo ng isip ko." Ang inosente at nalilitong tingin ng bata ay tumagos kay Pamela.
Ipinapakita ang isang hindi inaasahang misteryo sa sandaling iyon. Umupo si Pamela sa tabi ng bata, naramdaman ang isang matinding bigat sa puso dahil sa kalagayan ng batang nasa harap niya. Pagsasama tayong hanapin ang kasagutan, okay ba? Mungkahi niya habang inakbayan ng batang babae. Anong pangalan mo? Candela, sagot ng bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gitna ng kanyang mga luha. Candela Benitez ang pangalan ko. Tumango si Pamela, puno ng determinasyong tulungan si Candela na tuklasin ang mga sagot na pareho nilang kinakailangan. Marahil naisip ni Pamela ang pagtulong kay Candela ay maaaring makatulong na pawiin ang mga anino ng nakaraan na patuloy na bumabagabag sa kanyang puso. Candela, mahal, maaari mo bang ikwento pa sa akin ang tungkol sa iyong ina? Malumanay na tanong ni Pamela na sinusubukang simulan ang isang pag-uusap na makakapaglinaw sa kalituhan. Umupo siya sa tabi ni Candela, inabot ang isang panyo at ang kanyang mga mata, puno ng malasakit, ay humihikayat kay Candela na magbahagi ng kanyang kwento. Pinunasan ni Candela ang kanyang mga luha, tinitingnan si Pamela na may halong pag-aalinlangan at kagustuhang magpahayag. Ang mama ko, ang pangalan niya ay Belen Benitez. Palagi ko siyang naaalala na nakangiti at kinakantahan ako. Iniwan niya ako noong 5 taong gulang pa lang ako, sabi ni Candela. Ang kanyang boses ay nanginginig na bulong. Sabi nila nagkasakit siya ng malubha at namatay at dito siya nakalibing. Lumapit si Pablo, ang ama ni Candela. Totoo, madalas ko nang dalhin si Candela dito. Sinusubukan siyang aliwin at sabihing nagpapahinga na nang payapa ang kanyang ina sa lugar na ito. Pero hindi ko maintindihan kung bakit iba ang pangalan sa lapida. Inisip ko na maaring isang administratibong pagkakamali o isang bagay na ganun. Paliwanag ni Pablo, puno ng kalituhan at pagkabigo ang kanyang boses. Tinitingnan ni Pablo ang lapida na may halong lungkot at kawalan ng pag-asa. Si Belen ang lahat para sa amin at pagkatapos ng kanyang pagkawala, nagbago ang lahat. Hindi ako nakatanggap ng opisyal na dokumentasyon tungkol sa libing, tanging mga kumpirmasyong pasalita mula sa ospital at punerarya. Nang makita ko ang pangalang Blanca Rivera dito, hindi ko alam kung ano ang iisipin. Sobrang lungkot namin noon kaya hindi na namin naitanong ang mga tamang katanungan, patuloy niya habang bumibigat ang kanyang boses sa mga alaala at hindi nasagot na mga katanungan. Nakikinig si Pamela ng may malasakit, nararamdaman ang sakit na dinadala ni na Pablo at Candela. Pablo, sa tingin ko may nangyaring seryosong pagkakamali dito at nakapagdesisyon ako na tuklasin kung ano iyon. Hindi lang para sa anak ko, kundi para rin kay Belen at sa inyong dalawa, sabi ni Pamela. Pinagtibay ang kanyang pangako na alamin ang katotohanan sa likod ng misteryo ng mga lapida. Tumango si Pablo, nagpapasalamat sa determinasyon ni Pamela. Salamat, Pamela, malaking bagay sa amin ang magkaroon ng kasama para malaman kung ano talaga ang nangyari. Karapat-dapat malaman ni Candela ang tunay na lugar ng pahingahan ng kanyang ina, tugon ni Pablo, habang inilagay ang kamay sa balikat ni Candela na tumanggap ng ginhawa mula sa yakap ng kanyang ama. Nakaramdam ng kurot si Pamela sa kanyang puso nang marinig ang mga salita ni Pablo. Siya rin ay nawalan ng anak at nauunawaan ang lalim ng sakit at pagkalito. Walang sino man ang dapat magtiis ng ganoong kalituhan, lalo na ang isang bata. Nagsalita si Pamela, pinapatibay ang kanyang determinasyon. Tutulungan ko kayo na makahanap ng mga kasagutan. Kailangan nating tingnan ang mga record ng sementeryo. Maaaring may nagkamali o may hindi napansin. Nagdesisyon silang pumunta ng magkasama sa opisina ng sementeryo. Kailangan nating hilingin na makita ang mga record ng libing sa lugar na ito.
Mayroong hindi tama at kailangan nating malaman kung ano iyon, sabi ni Pamela. Sinusubukang magpakita ng kumpiyansa upang bigyan ng lakas ng loob si Candela sa tabi niya. Sa opisina, determinadong lumapit si Pamela sa empleyado na tumanggap sa kanila. Pakisuyo, kailangan naming suriin ang mga record ng libingan na nakapangalan kay Blanca Rivera. Posibleng may pagkakamali at kailangan namin itong lutasin para sa kapakanan ng isang batang nawalan ng ina. Tumango ang empleyado, isang lalaki na nasa kalagitnaan ng kanyang edad na may pagod na mukha at nagsimulang maghanap sa mga talaan. Medyo kakaiba ito pero susuriin ko kung ano ang nangyari, sabi niya. Magkasamang naghihintay sina Pamela at Candela, magkahawak kamay, habang nagre-repaso ang lalaki ng mga talaan sa kanyang computer at mga papel na dokumento. Lumingon si Pamela kay Candela, nagbigay ng isang nakapagpapalakas ng ngiti. Malalaman natin ang lahat, mahal. Kahit ano pa ang ating matuklasan, haharapin natin ito ng magkasama, sabi niya, mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Candela. Tumango si Candela ng mahigpit, pinipisil ang kamay ni Pamela habang hinahanap ang ginhawa sa kanyang mga salita. Makalipas ang ilang minuto, tumingin ang empleyado mula sa kanyang computer na may gulat na ekspresyon. Nakatanggap kami ng abiso tungkol sa isang pagkakamali sa pagkakakilanlan ng ilang mga libingan, ilang taon na ang nakakaraan. Sa ngayon, hindi ko pa maibibigay ang mga detalye, ngunit gagawa ako ng masusing investigasyon, paliwanag niya. Nakaramdam si Pamela ng halo-halong damdamin ng ginhawa at pangamba. Pakisuyo, magpatuloy kayo. Kailangan naming malaman kung ano ang nangyari, maring hiling ni Pamela. Nangako ang lalaki na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Matapos magpasalamat, lumabas sila mula sa opisina at naramdaman ni Pamela na isang hakbang na siya palapit sa paglutas ng misteryo na nag-uugnay sa dalawang pamilya sa isang komplikadong web ng kasinungalingan at lihim. Nagdesisyon siyang humingi ng profesional na payo. Kinabukasan, bumisita siya sa opisina ni Dr. Alvaro Garcia, isang taong ang kanyang kalmadong presensya ay nagbibigay ng tiwala. Dr. Garcia, salamat po sa inyong oras. Nandito ako upang talakayin ang isang napakasensitibo at personal na bagay. Simula ni Pamela, ang kanyang boses ay naglalarawan ng matinding pagkabahala na matagal na niyang nararamdaman mula sa mga buwan ng pag-aalinlangan at paghihirap. Tumango si Dr. Garcia, hinihikayat siyang magpatuloy. Sabihin ninyo sa akin kung paano ko kayo matutulungan, Ginang Torres, sabi ng doktor. Huminga ng malalim si Pamela, nilalabanan ng kaba upang maipaliwanag ang masalimuot at sensitibong problema. May kalituhan tungkol sa isang libingan sa lokal na sementeryo. Pinaniniwalaan na naglalaman ito ng mga labi ng aking anak, ngunit ngayon ay pinaghihinalaan namin na maaaring ibang tao ang nakalibing doon, paliwanag niya. Pinakinggan siya ng doktor ng mabuti, magkakrus ang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mesa. Naiintindihan ko at paano ninyo iniisip na matutulungan ko kayo sa bagay na ito? Tanong ni Dr. Garcia, nananatiling seryoso at propesyonal. Nagpatuloy si Pamela. Kailangan naming magsagawa ng isang DNA test upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga labi. Alam ko na hindi ito pangkaraniwang kahilingan, ngunit napakahalaga nito para sa akin at para sa isang bata na apektado rin sa sitwasyong ito. Ipinakita ni Dr. Garcia ang kanyang pagkaunawa sa bigat ng kahilingan. Ang pagsasagawa ng DNA test sa mga labi ay komplikado ngunit posible. Kakailanganin natin ng legal na pahintulot upang makausad. Mayroon na ba kayong mga kinakailangang dokumento? Sumang-ayon si Pamela at sinabing sisimulan na niyang asikasuhin ang mga papeles na kailangan agad. Kapag nakuha na natin ang pahintulot, maaari na tayong magsimula, tiniyak ni Dr. Garcia habang nagsusulat ng ilang mga pamamaraan sa kanyang notepad.
Ayusin ko na ang lahat sa aking bahagi para sa sandaling makuha natin ang permiso, magagawa nating kumilos agad ng walang pagkaantala. Naiintindihan kong mahalagang maresolba ito sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat si Pamela kay Dr. Garcia, nakaramdam ng kaluwagan na may halong pag-aalala. Maraming salamat, Doktor. Mas malaki ang naitutulong ninyo kaysa sa kaya kong ipahayag. Umaasa akong sa tulong ninyo, mabibigyan natin ng kaunting kapayapaan ang lahat ng apektado. Sa wakas, may malinaw na plano. Naramdaman ni Pamela na sa wakas ay may kontrol na siya sa sitwasyon, handang harapin anuman ang maaaring madiskubre. Naupo si Pamela sa beranda ng kanilang bahay, nakatingin sa kanilang hardin na dati nilang inaalagaan ni Blanca. Ang langit ay unti-unting nagiging kulay kahel habang papalubog ang araw at ang mga bulaklak ay tila sumisipsip ng huling sinag ng liwanag. Habang hinihintay niya ang resulta ng DNA test, ang kanyang isip ay naglakbay sa mga alaala. Muling binubuhay ang mga sandali kasama si Blanca. Bawat isa ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Naalala niya ang isang hapon bago mawala si Blanca. Mama, may mga bagay sa mundong ito na kinakailangan kahit mukhang hindi makatarungan. Enigmang sinabi ni Blanca habang inaayos ang lupa sa paligid ng isang bagong tanim na halaman. Noon, hindi masyadong binigyan ng pansin ni Pamela ang sinabi ng anak. Pero ngayon, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, puno ng mga nakatagong kahulugan. Ano ang ibig mong sabihin noon, anak? Bulong ni Pamela sa sarili habang lumalaki ang pagkabalisa sa kanyang kalooban. Isa pang bagay na ngayon ay tila kakaiba ay kung paano minsang tumingin si Blanca sa malayo. Parang may dala siyang lihim na napakabigat para ibahagi. Naalala ni Pamela ang isang partikular na gabi nang mapansin niya ang mabigat na tingin ng kanyang anak habang sila'y naghahapunan. Okay ka lang ba, anak? Tanong niya noon. Ngumiti lang si Blanca at sinabing okay siya, pero ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng ibang bagay. Dapat nagpilit akong makakuha ng mga sagot, naisip ni Pamela. Sinisisi ang sarili sa kanyang pag-aalinlangan. Pumasok din sa isip niya ang mga linggo bago mawala si Blanca. Nagsimula nang makatanggap ng mga madalas na tawag si Blanca, palaging lumalayo para makipag-usap ng pabulong. Lagi namang nirerespeto ni Pamela ang pribadong buhay ng kanyang anak, pero ngayon pinagsisisihan niya na hindi siya nagtanong pa, na hindi siya naging mas mapilit. ¿Quién estaba al otro lado de esa llamada, Blanca? ¿Quién te apartó de mí? Ang boses ni Pamela ay basag sa damdamin habang unti-unting niyayakap siya ng malamig na ulap ng pagkawala. Habang inaalala niya ang mga huling sandali kasama si Blanca, nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan ang isang mas malinaw at nakakabahalang imahe. Marahil, naisip niya, ang lahat ng mga sandaling iyon ay mga palatandaan ng isang mas malaking bagay na hindi pa lubusang nahahayag, isang masakit na hinala na unti-unting tumutubo sa kanyang puso. Parang nagbubuo siya ng isang puzzle na wala ang lahat ng piraso. Bawat isa ay nagpapakita lamang ng bahagi ng katotohanan. Ilang araw ang lumipas, natanggap niya ang abiso na handa na ang resulta ng DNA test. Nasa isang upuan si Pamela sa opisina ni Dr. Garcia. Ang kanyang katawan ay tensyonado dahil sa matinding pag-aabang. Mahigpit niyang hawak ang gilid ng kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sobre, nakakabukas lamang ng doktor. Narito na ang resulta ng DNA test, anunsyo ni Dr. Garcia na may malamig na boses, sinusubukang bawasan ang bigat ng balitang ibibigay niya. Huminga ng malalim si Pamela, ramdam ang bilis ng tibok ng kanyang puso habang lumilipas ang bawat segundo. Ang mga labi na sinuri natin ay hindi tumutugma sa DNA ng anak ninyong si Blanca, sabi ng doktor, diretso siyang tinitingnan.
Ang silid ay tila umiikot sa paligid niya at sa loob ng ilang sandali parang nawala ang hangin sa lugar. Hindi, imposible ito, bulong ni Pamela, halos hindi marinig. Nagsimulang bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang bigat ng katotohanan ay bumabalot sa kanyang dibdib. Sinusubukan ni Pamela na unawain ang lawak ng mga salitang iyon. Kung ganoon, sino ang nakalibing sa ilalim ng lapida ng aking anak at nasaan si Blanca? Tanong niya, puno ng sakit at kalituhan. Bawat tanong ay parang suntok. Pinupulbos ang mahina ng pag-asa na matagal niyang kinapitan. Inabot ni Dr. Garcia ang isang panyo, ang kanyang ekspresyon ay puno ng simpatya. Pasensya na, Pamela. Alam kong mas marami itong tanong kaysa sagot, malumanay na sabi ng doktor. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyari, doktor. Mariing sabi ni Pamela, ang kanyang determinasyon ay lalo pang tumitibay sa kabila ng kanyang pighati. Kailangan kong malaman kung nasaan ang anak ko, hahanapin ko siya. Ang mga salita niya ay tumatagos, puno ng resolusyon ng isang inang hindi titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. Tumango si Dr. Garcia, humanga sa lakas ng loob ni Pamela. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, Pamela. Maaari tayong magsimula sa paghingi ng tulong sa mga lokal na autoridad at baka kumuha rin ng isang investigador. Hindi ito magiging madaling daan, pero gagawin namin ang lahat upang mahanap ang mga sagot na hinahanap mo. Lumabas si Pamela sa opisina na may halo ng pagkabigla at determinasyon. Alam niya na ang daan na tatahakin niya ay magiging mahirap at marahil masakit, ngunit alam din niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Para sa iyo, Blanca, gagawin ko ang lahat, bulong niya sa sarili habang nakatingala sa makulimlim na kalangitan na parang naghahanap ng kahit kaunting ginhawa doon. Ang laban para malaman ang kapalaran ng kanyang anak ay nagsisimula pa lang. Kinabukasan, pumunta si Pamela sa opisina ng detektib na si Alejandro Dominguez. Tumayo si Alejandro upang batiin siya pagkapasok niya. Ginang Torres, ikinagagalak ko pong makita kayong muli. Paano ko kayo matutulungan ngayon? Inialok niya ang isang upuan sa harap ng kanyang mesa na puno ng mga papel at mga file. Umupo si Pamela, inilapag ang kanyang bag sa tabi ng silya. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang bigat ng sitwasyon sa kanyang mga balikat. Ginoong Dominguez, may mahalagang bagay po akong ipapaabot sa inyo. Natuklasan ko na ang mga labi na nasa puntod ng aking anak na si Blanca ay hindi sa kanya. Kailangan kong malaman kung nasaan ang katawan ng aking anak o kung buhay pa siya. Bahagyang nanginig ang kanyang boses, ngunit malinaw ang kanyang determinasyon. Tumango si Alejandro at naging mas seryoso ang tono ng kanyang boses. Malala ito, Pamela. Mayroon ka bang karagdagang impormasyon na makakatulong sa atin sa pagsisimula? Anumang detalye ay mahalaga. Kumuha siya ng notepad at ballpen, handang isulat ang lahat ng sasabihin ni Pamela. Matapos lumabas ang resulta ng DNA test na nagsasabing hindi si Blanca ang mga labi. Nagsimula akong isipin ang mga huling araw bago siya nawala. Naalala ko ang mga kakaibang tawag sa telepono, mga asal na hindi ko maintindihan noon. Sinimulan ni Pamela na ilarawan ang lahat ng kanyang naaalala, bawat detalye na ngayoy tila mahalagang palatandaan ng mas malaking bagay. Mabuti ang pakikinig ni Alejandro, paminsan-minsan siyang nagtatanong para linawin ang ilang bagay. Nabanggit mo ang tungkol sa mga tawag sa telepono. Alam mo ba kung sino ang nasa kabilang linya? Mayroon bang mga tala ng mga tawag na iyon?
Nagsimula na siyang bumuo ng plano sa kanyang isip. Iniisip ang mga unang hakbang ng investigasyon. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, tiningnan ni Alejandro si Pamela na may seryosong ekspresyon. Magsisimula tayo sa pagberipika ng mga tawag na iyon at sa pag-imbestiga sa mga taong malapit kay Blanca noong mga panahong iyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mahanap ang iyong anak, Pamela. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nang marinig ang mga salitang iyon, napuno si Pamela ng pasasalamat at pag-asa. Alam niyang maraming pagsubok ang haharapin niya sa hinaharap. Ngunit ang pagkakaroon ni Alejandro sa tabi niya ay nagbigay sa kanya ng tapang na harapin ang anumang balakid. Nasa isang maginhawang kafe sila, napapaligiran ng mga tala at litrato na nakakalat sa mesa. Ipinakita ni Alejandro ang isang larawan ng ilang tao. Ang ilan sa kanila ay nakamarkahan ng pulang bilog. Pamela, tingnan mo ito. Nakipag-ugnayan ako sa mga dating kasamahan ni Blanca at nalaman ko na nakikisama siya sa mga individual na may kaugnayan sa mga mapanganib na gawain. Itong mga tao dito, itinuro niya ang larawan, ay kilalang mga personalidad sa ilalim ng mundo. Tiningnan ni Pamela ang mga larawan at nakaramdam ng panginginig sa kanyang buong katawan. Diyos ko, Alejandro, mas malala ito kaysa sa inaakala ko. Paano napasama ang anak ko sa mga ganitong tao? Tanong niya. May halong takot at pagkagulat ang kanyang boses, ngunit naroon din ang lumalalim na determinasyon. Gusto niyang malaman ng mas malalim, maunawaan kung bakit napasama si Blanca sa mga ganitong desisyon. Nagsisimula pa lang tayong buuin ang mga piraso ng palaisipan, Pamela. Nalaman ko rin na si Blanca ay madalas pumupunta sa mga lugar na hindi karaniwang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Patuloy ni Alejandro, tinuturo ang isang mapa na may mga nakamarkang lugar. Ang mga lugar na ito ay madalas na nauugnay sa mga ilegal na gawain. Mukhang sinusubukan niyang makihalo o maaaring napilitan siyang makisali. Pinipilit ni Pamela na intindihin ang bawat impormasyon, bawat pangalan at lugar, at inaalala ang lahat ng mabuti. Kailangan nating puntahan ang mga lugar na ito, Alejandro. Kailangan nating makipag-usap sa mas maraming tao. Kung napasama si Blanca sa mga ganitong tao, maaaring delikado ito. Pero ito rin ang susi para matagpuan siya ngayon. Wika ni Pamela, ramdam ang agarang pangangailangang kumilos. Tumango si Alejandro bagamat may halong pag-aalala, determinado. Sa ngayon ako, Pamela, aayusin ko ang lahat para makapunta tayo sa mga lugar na iyon ng ligtas. Makikipag-ugnayan ako sa ilang tao na maaaring magbigay sa atin ng proteksyon o karagdagang impormasyon. Pero kailangan kong tiyakin na ligtas ka. Ayokong malagay ka sa hindi kinakailangang panganib. Tiningnan ni Pamela si Alejandro nang may matibay na determinasyon sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan, Alejandro. Walang makakapigil sa akin sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa anak ko. Kahit ano pa ang kapalit, kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kay Blanca at handa akong pumunta kahit saan, kahit sa dulo ng mundo. Ang matibay na paninindigan ni Pamela ay kitang-kita, nagmumula sa walang kondisyong pagmamahal ng isang ina. Nakita ni Alejandro ang determinasyong iyon at naintindihan niyang kakayanin nilang harapin anuman ang dumating sa kanilang landas. Si Pamela at Alejandro ay naglalakbay sa kotse, tinatahak ang mga pinakalihim na sulok ng Monterrey, mga lugar na bihirang napupuntahan ni Pamela. Nagmamaneho si Alejandro nang may matinding pag-iingat, laging alerto. Ang mga lugar na ito, simula niya, ay kilala sa pagkakaroon ng mga iligal na aktibidad. Kailangan nating maging maingat sa bawat galaw natin dito. Nakatingin si Pamela sa bintana, pinagmamasdan ng mga lumang gusali at madilim na mga eskinita.
Hindi ko akalain na may mga ganitong lugar sa Monterrey. Mahina niyang bulong, may halong kaba sa kanyang boses. Paano napunta si Blanca sa ganito? Ano ang iniisip niya? Madalas, hindi na mamalaya ng mga tao ang panganib hanggang sa huli na, sagot ni Alejandro habang pinarada ang kotse malapit sa isang lumang bodega. Dito tayo magsisimula. Narinig kong posibleng dito nagtitipon ng ilang kontak ni Blanca. Bumaba sila ng kotse at dahan-dahang nagtungo sa bodega, tinatago ang kanilang mga sarili sa mga anino. Mabilis ang tibok ng puso ni Pamela sa bawat ingay na naririnig sa tahimik na lugar. Senyasan siya ni Alejandro na manahimik, sumilip sila sa mga maruruming bintana ng bodega, sinusubukang alamin kung may aktibidad sa loob. Nakita nila ang ilang tao na nagtitipon sa paligid ng mesa, pabulong na nag-uusap. Hinila ni Alejandro si Pamela palayo upang hindi sila makita. Sila na marahil lang mga kontak. Hindi natin sila pwedeng harapin ng direkta. Sobrang delikado. Kukuha ako ng ilang litrato at susubukan silang kilalanin mamaya. Bulong ni Alejandro habang inilabas ang isang maliit na kamera mula sa kanyang jacket. Habang nakatago pa rin, naramdaman ni Pamela ang halo ng takot at tapang sa kanyang dibdib. Kailangan nating magpatuloy, Alejandro. Kahit natatakot ako, kailangan kong malaman ang katotohanan. Anak ko si Blanca at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ang matibay na determinasyon ni Pamela ay nagpapatatag sa loob ni Alejandro na tumango bilang tugon, nauunawaan ang lalim ng kanyang dedikasyon. Bumalik sila sa kotse, handa nang magpatuloy sa kanilang susunod na pupuntahan. Bawat hakbang ay nagpapalapit sa kanila sa katotohanan tungkol kay Blanca. Habang nasa opisina, iniisa-isa ni Alejandro ang mga litratong kinunan sa bodega nang biglang tumunog ang kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. May pag-iingat siyang sinagot ito. Hello. Ang kanyang boses ay maingat, handang magmatyag sa anumang banta. Mula sa kabilang linya, isang malamig at pinalabong boses ang nagsalita ng tuwiran. Nakikialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat pinapasok. Itigil mo na ang investigasyong ito ngayon. Naramdaman ni Alejandro ang malamig na kilabot na dumaloy sa kanyang gulugod, ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang boses nang sumagot. Sino ka? Bakit mo gustong ihinto namin ang investigasyon? Matapos ang maikling katahimikan, naging mas nakakatakot ang boses sa kabilang linya. Hindi mo na kailangang malaman kung sino kami, pero kung ipagpapatuloy mo ito, magiging malala ang mga kahihinatnan. Biglang natapos ang tawag, iniwan si Alejandro na hawak ang telepono. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis dahil sa banta. Bagamat nararamdaman niya ang takot, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Naalala niya si Pamela at ang kanyang tapang. Hindi niya pwedeng iwanan ito sa ganitong kritikal na punto ng kanilang paghahanap. Sinusubukan nila tayong takutin, mahina niyang sabi sa sarili habang umaapaw ang galit at determinasyon sa kanyang dibdib. Ngunit ibig sabihin lang nito, ay malapit na tayong makadiskubre ng isang mahalagang bagay. Desperado silang itago ito. Nagdesisyon siyang tawagan si Pamela para ipaliwanag ang sitwasyon at ang natanggap na banta. Sagot ni Pamela na halatang nag-aalala. Alejandro, isang banta, sinabihan ka bang ihinto ang investigasyon? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Oo, pero kailangan nating magpatuloy. Kung sinusubukan nilang takutin tayo, tiyak na malapit na tayong makadiskubre ng isang malaking katotohanan. Kamusta ka? Tanong ni Alejandro habang maingat na pinakikinggan si Pamela, handang damhin kung may alinlangan sa kanyang sagot. Tumugon si Pamela ng mas matapang kaysa dati. Nakakatakot ito, Alejandro, pero hindi tayo pwedeng umatras. Kailangan nating magpatuloy.
Kung sinusubukan nilang pigilan tayo, ibig sabihin malapit na ang katotohanan. Kumusta ka? Ayos lang ako, Pamela, at tama ka. Magpapatuloy tayo, pero mas mag-iingat tayo, hindi tayo titigil. Sagot ni Alejandro na ngayon ay mas pinalalakas ng tapang ni Pamela. Nagkasundo sila na palakasin ang kanilang mga hakbang sa seguridad. Alam na, ang bawat susunod na hakbang ay mangangailangan ng mas matinding tapang at katalinuhan. Walang makakapigil sa atin, Pamela. Makikita natin ang katotohanan, anuman ang mangyari. Wika ni Alejandro, handa sa mga susunod na darating. Alam na ang kanilang landas ay magiging mas mapanganib pa. Nagpatuloy ang kanilang investigasyon. Nasa loob sila ng kotse, maingat na nakapark malapit sa isang lumang pabrika na matagal nang hindi nagagamit sa labas ng Monterrey, isang lugar na nabanggit ng isa sa mga impormante ni Alejandro. Ito na ang lugar, Pamela. Binanggit ng kontak ko na ang pabrika na ito ay ginagamit para sa mga iligal na pagtitipon at ilang beses lumutang ang pangalan ni Blanca, sabi ni Alejandro habang pinagmamasdan ang gusali gamit ang kanyang binoculars. Ramdam ang tensyon sa hangin habang si Pamela ay pumasok sa silid, ang mga mata nakatutok sa babaeng humarap sa kanya. Mama, ang boses ng babae ay pinagalong pagkabigla at ginhawa, ngunit may halatang kaba. Si Blanca iyon, ang kanyang anak na mukhang pagod at nag-aalala, ngunit hindi nasaktan. Sa sandaling iyon, bumuhos ang lahat ng pinipigilang emosyon ni Pamela. Tumakbo siya patungo sa kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Pamela habang si Alejandro ay nakamasid, may halong ginhawa at pag-iingat sa kanyang mukha. Alam niyang maaaring nasa panganib pa rin sila. Tumango si Blanca, pinunasan ang mga luhang nagsisimulang pumatak sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, Mama, pero kailangan nating umalis dito. Hindi ligtas na mag-usap dito. Mahina at nagmamadali ang kanyang boses, laging tumitingin sa pinto na parang may inaasahang papasok anumang oras. Nagsalita si Alejandro, lumapit sa kanila na may seryosong ekspresyon. Tama ka, kailangan nating pumunta sa mas ligtas na lugar bago mag-usap. Pamela, Blanca, sumunod kayo sa akin at manatiling magkasama. Dahan-dahan nilang tinahak ang madilim na pasilyo, alerto sa bawat tunog o galaw. Paglabas nila ng gusali, mabilis silang nagtungo patungo sa kotse. Laging nakatingin sa kanilang paligid, alam na maaaring sila'y binabantayan. Nang makapasok na sila sa kotse at maisarado ang mga pinto, pinaandar ni Alejandro ang makina at umalis sila nang mabilis mula sa lugar. Sa kalayuan, saka palang nagsalita si Blanca. Sinusubukan kong imbestigahan ang isang operasyon ng human trafficking na pinaghihinalaan kong nangyayari sa pabrikang iyon. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, Mama, ayokong mag-alala ka. Tiningnan ni Blanca ang kanyang ina, kitang-kita sa mukha ang hirap ng mga tinagong sikreto. Hinawakan ni Pamela ang kamay ng kanyang anak, marahang pinisil ito. Palagi akong mag-aalala para sa iyo, Blanca. Pero nagpapasalamat ako na ligtas ka. Salamat sa Diyos at nandito si Alejandro para tulungan tayo. Habang nagmamaneho si Alejandro, tumango siya ng seryoso. Alam na mas marami pang pagsubok ang darating. Ngunit ang kanilang pinakahangad na sagot ay unti-unting nalilinaw. Ngayon na magkakasama na tayo, maaari na nating planuhin ang susunod nating hakbang ng mas ligtas. Pero bago ang lahat, Blanca, kailangan naming malaman ang lahat ng natuklasan mo, sabi ni Alejandro habang nagmamaneho. Ang kotse ay tahimik na dumudulas sa kalsada, papalayo sa mga panganib ng gabi at papalapit sa pag-asa na malutas ang misteryo na nagdala sa kanilang lahat sa mapanganib na tagpong ito. Si Blanca ay tumango, handa na sa pagsasalaysay ng lahat ng kanyang nalalaman, habang si Pamela ay pinagmamasdan siya, puno ng emosyon. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalang iyon?
Mabilis na tanong ni Blanca, halatang nagiging depensibo habang sinusubukang malaman ang pagkakakilanlan ng tumawag sa kanya. Huminto si Pamela, nilamon ng buhos ng emosyon nang makilala ang mukha ng kanyang anak, bagamat bakas dito ang mga taon ng hirap. Ako si Pamela ang iyong ina, paliwanag niya, dahan-dahang lumalapit at iniunat ang mga kamay bilang tanda ng pakikipagkasundo. Blanca, alam kong ikaw ito. Matagal na kitang hinahanap. Naramdaman ni Pamela ang luha na namumuo sa kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang boses sa bawat salitang kanyang binibigkas. Si Blanca naman nakatingin kay Pamela, halatang naguguluhan, ngunit may bahagyang pagkilala. Mama, sa wakas ay nailabas ni Blanca, unti-unting nawawala ang kanyang pag-aalinlangan. Pinagmasdan ni Blanca si Pamela, ang mga mata niya ay puno ng matinding damdamin at kaunting takot. Mama, hindi ka dapat nandito, sabi ni Blanca, may pag-aalangan sa kanyang boses. Sobrang delikado. Hindi ko kayang ilagay ka rin sa panganib. Ngunit si Pamela, determinado at matatag, lumapit pa kay Blanca, mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay. Hindi ako aalis, Blanca. Hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Saan ka man naroroon, dun din ako. Magkasama tayong haharap sa lahat anuman ang mangyari. Nais ni Blanca na tutulan ang sinabi ng kanyang ina. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mama, pakiusap, ayokong masaktan ka dahil sa akin. Hinawakan ni Pamela ng mas mahigpit ang mga kamay ni Blanca at tiningnan siya ng diretsyo sa mga mata. Walang lugar sa mundo na mas gugustuhin ko pang puntahan kaysa sa tabi mo. Walang makakapaghiwalay sa atin, anak ko. Haharapin natin ito ng magkasama. Nakita ni Blanca ang di matitinag na determinasyon sa mga mata ng kanyang ina at napagtanto niyang wala ng silbi ang pagtutol. Unti-unting bumagsak ang kanyang balikat at tumango siya, ang kanyang mga matay nag-uumapaw na sa luha. Kailangan kong gawin ito, kailangan kong maglaho. Ito lang ang paraan para protektahan kayong lahat. Mahina niyang bulong, puno ng sakit at pagsisisi ang kanyang boses. Lumapit si Pamela at niyakap si Blanca ng mahigpit. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay buhay ka at nandito kami para suportahan ka. Pangalagaan ka namin, sabi ni Pamela. Pinapalakas ang loob ng kanyang anak. Si Alejandro, tahimik na saksi sa eksena, na natiling mapagbantay, alam ang mga panganib na kanilang kinakaharap. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaramdam siya ng ginhawa na natagpuan na si Blanca at nabigyan si Pamela ng kaunting kapayapaan. Sa isang liblib na sulok ng parehong abandonadong gusali, nagpatuloy ang kanilang malalim na pag-uusap. Si Blanca ay nagsimulang magkuwento, halatang pagod at puno ng alalahanin. Mama, noong nagsimula akong makihalubilo sa grupong iyon, hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Nagsimula lang ito sa maliliit na pabor, mga bagay na tila walang halaga. Pero nang lumaon, napagtanto ko na nasangkot ako sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inakala ko. Makinig si Pamela ng mabuti habang ang bigat ng bawat detalye ay nagpapabigat sa kanyang puso. Pagkatapos, nagsimula nilang takutin ang mga kaibigan ko at pati ang pamilya natin. Natakot ako, Mama. Sinabi nila na ang tanging paraan para matiyak ang kaligtasan ng lahat ay ang maglaho ako. Kaya't inorchestrate namin ang pagkamatay ko. Sandaling tumigil si Blanca. Sinusubukang lunukin ng sakit na nararamdaman. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Umalis ako, nagpalit ng pagkakakilanlan, lahat para protektahan ang mga mahal ko. Gusto kong sabihin sa iyo ang totoo, pero palagi akong binabantayan. Ngayon lang ako nakahanap ng kaunting espasyo para huminga, pero kahit na, hindi ito tunay na buhay. Bumuntong hininga si Blanca, bawat salita ay puno ng pangungulila at pagsuko.
Pamela hinigpitan ang pagkakahawak sa mga kamay ni Blanca, nanginginig ang kanyang sariling mga kamay. Blanca, mahal, ang mga naranasan mo. Halos hindi ko kayang maintindihan. Pero ngayon na alam na natin ang katotohanan, matutulungan ka na namin. Hahanapin natin ang paraan para tapusin ito at maibalik ka sa bahay. Ang boses niya ay puno ng determinasyon, pilit nagbibigay ng pag-asa sa madilim na sitwasyon. Pagod na ako, Mama. Pagod na akong magtago, mamuhay ng may takot. Gusto ko lang bumalik sa bahay, pero natatakot ako sa mga magiging resulta kapag bumalik ako para sa ating lahat, sabi ni Blanca habang tinitingnan si Pamela, naghahanap ng kaginhawaan at mga kasagutan. Sumagot si Pamela, Blanca, ang ginawa mo ay napakadelikado at masakit sa akin na hindi ko alam ang lahat ng ito. Pero ngayon kailangan nating mag-focus kung paano natin maayos ang iyong sitwasyon, sabi ni Pamela. Halatang may halong pagkabalisa sa mga nalaman niya at determinasyon para magpatuloy. Tinitingnan ni Blanca ang kanyang mga kamay, malinaw na naguguluhan sa ideyang haharapin niya hindi lang ang kanyang ina, kundi pati na rin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Naiintindihan ko, Mama, at labis akong humihingi ng tawad. Sinubukan kong protektahan ang ating pamilya, pero alam ko ngayon na mas malaki ang pinsalang nagawa ko. Ang kanyang boses ay mahina, halos di marinig sa katahimikan na bumabalot sa kanila. Kailangan natin ng abogado, isang taong makakatulong sa atin sa mga legal na komplikasyon ng iyong pagbabalik. Bukod pa rito, kailangan nating makipag-usap sa mga pulis, ipaliwanag ang lahat ng nangyari at kung bakit mo pinilit na magpanggap na patay ka. Sabi ni Pamela, iniisip na ang mga praktikal na hakbang na dapat gawin. Alam niya na magiging mahirap ang daraanan nila at posibleng puno pa ng mas masakit na mga pagtuklas. Sasamahan kita, Blanca, kahit ano pa ang mangyari. Hindi ka namin pababayaan na harapin ito ng mag-isa. Kumuha ng lakas si Pamela at hinawakan ang kamay ni Blanca, nagbibigay ng pisikal na alalay na hindi kayang maipahayag ng mga salita. Kailangan din natin ng emosyonal na suporta. Siguro isang therapist ang makakatulong sa iyo para maproseso ang lahat ng nangyari at harapin ang trauma ng pagtatago sa loob ng maraming taon. Tumango si Blanca habang nagsisimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Salamat, Mama. Hindi ko alam kung karapat-dapat akong makatanggap ng ganitong suporta matapos ang lahat ng aking nagawa, pero napakalaki ng pasasalamat ko sa iyong pag-alalay. Ang kanyang boses ay nagbibitak. Bawat salita ay puno ng pagsisisi at ginhawa na sa wakas ay naibahagi na niya ang kanyang mabigat na dinadala. Ikaw ang anak ko at hindi iyon magbabago kailanman. Sama-sama nating sosolusyonan ito. Kakailanganin ng oras at hindi magiging madali. Pero matatag tayo. Palagi tayong naging matatag, sabi ni Pamela nang may kumpiyansa. Ang determinasyon ni Pamela na suportahan si Blanca ay hindi lamang muling nagbigay ng pag-asa sa kanilang dalawa, kundi pinalakas din ang kanilang ugnayan na humina dahil sa takot at pangamba. Ngayon, higit kailanman, kailangan nilang magtulungan upang buuing muli ang kanilang mga buhay na labis nang nagbago. Dinala ni Pamela ang kanyang anak pauwi at isang araw habang naroon sila, tumunog ang telepono. Sandali siyang nag-atubili bago sumagot, sinakop ng matinding kaba. Hello? Sabi niya nang may panginginig sa boses. Mula sa kabilang linya, isang nagbabalat kayong boses ang nagbitiw ng banta. Ikaw at ang iyong detective ay nakikialam sa hindi ninyo dapat pakialaman. Tumigil na kayo o magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Direkta at malinaw ang banta na nagpabilis ng tibok ng puso ni Pamela dahil sa takot. Huminga siya ng malalim, pilit pinapanatili ang kalmado. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niyo. Sinusubukan lang naming tulungan ang anak ko, sagot ni Pamela.
Pilit itinatago ang pangangatog sa kanyang boses. Pakiramdam niya'y nabibilad, batid na may nagmamasid sa bawat kilos nila. Makinig kang mabuti, hindi kami nagbibiro. Mas seryoso ito kaysa sa inaakala mo. Kung magpapatuloy ka, hindi namin magagarantiya ang kaligtasan mo at ng iyong mga mahal sa buhay. Babala ng boses na iyon, bago biglang ibinaba ang telepono, iniwan si Pamela na nakahawak pa rin sa telepono, tila natigilan ng takot. Nang dumating si Alejandro, makalipas ang ilang oras, ikinuwento ni Pamela ang tawag. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkabahala at takot. Alejandro, tinakot nila tayo. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Siguro dapat tayong huminto. Mungkahin ni Pamela, ang boses niya ay puno ng pag-alinlangan. Nakikinig ng mabuti si Alejandro, seryoso ang ekspresyon habang sinusuri ang sitwasyon. Pamela, naiintindihan ko ang takot mo at tama lang na maramdaman mo yan. Pero kung titigil tayo ngayon, hindi sila mapapanagot sa batas. Kailangan nating mag-ingat, oo, pero mahalaga ring ipagpatuloy ito. Nandito ako kasama mo at sisiguraduhin natin na gagawin ito sa pinakaligtas na paraan. Ang pagkakapirmi sa boses ni Alejandro ay nagbigay ng bahagyang ginhawa kay Pamela na dahan-dahang tumango, nauunawaan na. Sa kabila ng mga panganib, kailangang ilabas ang katotohanan tungkol kay Blanca. Ilang araw matapos ang banta sa telepono, nagpasya sina Pamela at Alejandro na palakasin ang kanilang mga hakbang sa seguridad. Nagkita sila sa isang lokal na kapehan, pumili ng mesa sa isang tagong sulok para pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang. Kailangan nating maging mas taktikal, komento ni Alejandro. Tinitingnan ang paligid upang tiyakin na walang ibang nakikinig. Kokontakin ko ang ilang mga kakilala para palakasin ang ating proteksyon at baka maglagay tayo ng mga sistema ng surveillance sa bahay mo. Tumango si Pamela bilang pagsang-ayon. Nagtitiwala ako sa iyo, Alejandro. Sana lang hindi tayo maglagay ng iba pa sa panganib. Sapat na ako ang nadamay sa sitwasyong ito. Baka sa mukha ni Pamela ang kanyang pag-aalala. Bawat detalye ng kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng bigat ng takot at responsibilidad na nararamdaman niya para sa mga tao sa kanyang paligid. Naiintindihan kita, Pamela, at hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Hahanapin natin kung sino ang nasa likod nito at sisiguraduhing haharap sila sa kanilang mga ginawa. Ang boses ni Alejandro ay puno ng determinasyon, nagbibigay ng kumpiyansa na labis na kailangan ni Pamela sa mga sandaling iyon. Kinuha ng detektiv ang kanyang telepono at tumawag. Matapos ang ilang minutong mahinang usapan, ipinaliwanag niya ang sitwasyon at humiling ng karagdagang tulong. Nang matapos ang tawag, hinarap niya si Pamela na mas kalmado na ang mukha. Magpapatrolya na ang mga kasama ko sa gabi malapit sa bahay mo. Bukas din, darating ang isang eksperto para mag-install ng mga kamera at alarm. Naramdaman ni Pamela ang malaking ginhawa, laking pasasalamat na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Salamat, Alejandro. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ang tulong mo, sabi niya habang sandaling hinawakan ang mga kamay ni Alejandro bilang tanda ng pasasalamat at pakikipagtulungan. Sa mga sumunod na araw, nang maisagawa na ang mga bagong hakbang sa seguridad, ipinagpatuloy ni na Pamela at Alejandro ang kanilang investigasyon ng may bagong sigla. Matapos ang ilang linggo ng masusing pagsisiyasat at maraming gabing walang tulog, sa wakas ay nakalikom sila ng sapat na ebidensya upang makabuo ng isang matibay na kaso laban sa kriminal na organisasyong sangkot sa sapilitang pagkawala ni Blanca at sa mga kasunod na banta. Nakakuha sila ng mga dokumento, audio recordings at video na hindi lamang nag-uugnay sa mga miyembro ng grupo sa mga iligal na aktibidad, kundi pati na rin nagpapakita ng kanilang direktang partisipasyon sa kaso ni Blanca.
Sa pag-iingat, nakipag-ugnayan si Alejandro sa isang espesyal na unit ng pulisya na responsable sa mga krimen ng organisadong grupo at korupsyon. Pinagplanuhan nila ang isang pagpupulong sa isang ligtas na lugar, malayo sa posibleng pagsubaybay o pakikialam ng iba. Sa naturang pagpupulong, ibinigay ni na Alejandro at Pamela ang lahat ng materyales na kanilang nalikom, detalyadong ipinaliwanag ang bawat ebidensya at ang koneksyon nito sa mga kriminal na sangkot. Namangha ang mga ahente ng espesyal na unit sa lawak at lalim ng investigasyon na isinagawa ni na Alejandro at Pamela. Agad silang kumilos gamit ang impormasyong ibinigay upang planuhin ang pagdakip sa mga suspek. Sa tulong ng isang taktikal na pangkat, naisagawa nila ang serye ng sabayang pag-raid sa iba't ibang taguan ng grupo. Matagumpay ang operasyon, nahuli ang ilang miyembro, kabilang ang mga pinuno, na nabigla at hindi na nagkaroon ng pagkakataon na tumakas o sirain ang karagdagang mga ebidensya. Bukod dito, na-recover din ng mga autoridad ang maraming dokumento at mga elektronikong aparato na magpapatibay pa sa kaso laban sa organisasyon. Nang makumpirma ang mga pag-aresto, naroon si Pamela at naramdaman niya ang malalim na ginhawa at katarungan. Batid na ang kanilang mga sakripisyo at panganib na sinuong ay nagbunga na. Nagawa natin ito, Alejandro. Nagtagumpay ang katarungan, sabi niya habang nagliliwanag ang mga luha ng kaluwagan at pasasalamat sa kanyang mga mata. Si Alejandro na nasa tabi niya ay dama rin ng tagumpay. Napakahusay mo, Pamela. Ang tapang at determinasyon mo ang naging susi sa pagkamit ng tagumpay na ito. Puri ni Alejandro. Dumalo sila pareho sa pagsisimula ng paglilitis laban sa mga kriminal at naramdaman ang malalim na kasiyahan sa pag-alam na nakatulong sila upang gawing mas ligtas ang mga lansangan at upang parangalan ang laban ni Blanca na protektahan ang kanyang pamilya. Isang hapon, pagkatapos ng matagumpay na operasyon, nagtipon sina Blanca, Pamela at Alejandro sa isang maliit na kapehan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nakaupo kasama nila, hinawakan ni Blanca ang mga kamay ni na Pamela at Alejandro. Tinitingnan sila ng may taos-pusong pasasalamat. Hindi ko inakala na makararating tayo sa puntong ito, sabi ni Blanca, puno ng damdamin ang kanyang boses. Mama, Alejandro, utang ko sa inyo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa inyong tapang at determinasyon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ngumiti si Pamela sa kanyang anak, hinigpitan ng hawak sa kamay nito ng may pagmamahal. Blanca, anak kita at walang hindi ko gagawin para sa iyo. Ang makita kang ligtas at makamit ang hustisya ay ang tanging hangarin ko. Si Alejandro, na halata ring emosyonal, ay nagsalita. Naging mahirap ang daan, Blanca, pero ipinakita mo ang kakaibang lakas sa buong proseso. Ang makatulong sa iyo at sa nanay mo ay isang karangalan para sa akin. Masaya ako na natapos ito ng maayos. Tinitingnan ni Blanca ang dalawa, may mga luhang kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi lamang ninyo ako ipinaglaban, kundi binigyan din ako ng pagkakataong magsimulang muli. Ang tanging hangad ko ngayon ay mabuhay ng karapat-dapat sa lahat ng inyong ginawa. Salamat sa pagtitiwala sa akin, kahit na tila wala ng pag-asa. Ngumiti sina Pamela at Alejandro, pinagsasaluhan ng damdamin ng ginhawa at saya. Hindi mo kailangan kaming pasalamatan, Blanca. Pamilya tayo at ang mga pamilya ay nagkakaisa sa hirap at ginhawa. Pahayag ni Pamela habang tumango si Alejandro bilang pagsang-ayon. Tama, dagdag pa niya. Ngayon, magpapatuloy tayo, sama-sama. Ang mga sandali ng pagkilala at pasasalamat na iyon ay lalo pang nagpapatatag sa kanilang ugnayan, pinatitibay ang kanilang pangako na susuportahan ang isa't isa, anuman ang mangyari sa hinaharap.
Bumalik sila sa sementeryo kung saan nagsimula ang lahat. Mabagal na naglakad sina Pamela at Blanca sa pagitan ng mga puntod hanggang sa marating ang lugar na naging sentro ng kanilang mga sakit at lihim. Makulimlim ang araw at banayad na hangin ang humihip, hinahampas ang mga dahon ng puno. Tila'y bumabalot sa kanila ng isang tahimik na paggalang. Tinitingnan ni Pamela ang lapida na may nakalagay pa ring pangalan ni Blanca habang hawak-hawak ang bagong plaka na ilalagay upang parangalan ang tunay na pangalan ng taong inilibing doon. Narito tayo upang itama ang mali, Blanca. Panahon na para iwasto ang mga pagkakamali ng nakaraan, sabi ni Pamela. May katatagan ng boses, ngunit ramdam ang bigat ng emosyon. Tumango si Blanca, tumulong sa kanyang ina upang alisin ang lumang lapida at ilagay ang bago. Hindi ko akalaing matatapos ng ganito, Mama. Ang kakaiba lang na nandito ako, hindi bilang patay kundi bilang isang taong may pagkakataong itama ang mga pagkakamali. Pahayag ni Blanca habang nagtutulungan silang magbuo muli kapwa pisikal at simboliko ang kanilang mga buhay. Ngayon ang pangalan mo ay maaalala ng tama at ang taong nakahimlay dito ay sa wakas makakatagpo ng kapayapaan, sabi ni Pamela matapos nilang maikabit ang bagong lapida. Lumayo sila ng kaunti upang masdan ang tamang pangalan na nakaukit na sa bato. Ang lapida ngayon ay nagsasabing Belen Benitez, ang tunay na pangalan ng babaeng matagal nang tinago sa likod ng pagkakakilanlan ni Blanca. Naglagay si Blanca ng sariwang mga bulaklak sa harap ng bagong lapida habang ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Patawad sa lahat, Belen, at salamat, Mama, sa pagtayo mo sa tabi ko kahit noong pakiramdam ko hindi ko yon nararapat. Sabi ni Blanca, tinitingnan si Pamela na may halong pasasalamat at pagsisisi sa kanyang mga mata. Niyakap ni Pamela si Blanca sa isang yakap na puno ng pagkakasundo at isang pagbabagong pinagsasaluhan nilang dalawa. Malalampasan natin ito ng magkasama. Ang mahalaga ay narito ka at inaayos natin ang mga pagkakamali. Ganito ang pamilya, nagbibigay ng suporta sa isa't isa anuman ang mangyari. Umalis sila mula sa puntod, iniiwan hindi lamang ang katotohanang natuklasan, kundi pati na rin ang isang yugto ng kanilang buhay na nais nilang tapusin. Handa na sila para simulan ng bagong kabanata, mas magkasama at mas matatag kaysa dati.